Ang bawat tasang iniinom ng milyon-milyong tao araw-araw ay may taglay na mahaba at makulay na salaysay na nag-uugnay sa agrikultura, siyentipikong pag-aaral at pandaigdigang komersyo. Ang pagsusuri sa kasaysayan ng Nescafe ay hindi lamang pagtalakay sa isang simpleng inumin, kundi isang paglalakbay sa kung paano binago ng isang kumpanya ang paraan ng pagkonsumo ng kape sa buong mundo. Mula sa isang simpleng solusyon sa krisis sa ekonomiya ng isang bansa, ang imbensyong ito ay naging isang napakalaking imperyo na naghari sa kusina ng bawat tahanan, partikular na sa Pilipinas. Ang kwento ng pagsisimula ng tatak na ito ay nagugat sa isang matinding krisis sa ekonomiya na naranasan sa bansang Brazil noong bahagi ng dekada 20 matapos ang matinding pagbagsak ng pamilihan ng mga kalakal o ang tinatawag na Wall Street Crash noong taong 1929. Ang pamahalaan ng Brazil ay humarap sa malaking suliranin dahil sa labis na supply ng mga inaning kape na walang bumibili sa pandaigdigang merkado. Upang masolusyonan ang problemang ito at maiwasan ang tuluyang pagkasira ng milyong-milyong sako ng kape, ang Bank Francas at Italian Pour Amerique du Sud ay lumapit sa kumpanyang Nestle noong taong 1930. Ang Nestle na isang multinational na korporasyon ay tinatag ni Henry Nestle at nakabase sa Vevey, Switzerland ang siyang formal na nagmamay-ari at nagpapatakbo sa pagpapaunlad ng proyektong ito. Ang layunin ng pakikipagtulong ito ay lumikha ng isang produkto sa anyo ng natutunaw na pulbos na mapapanatili ang natural na lasa ng kape sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng mainit na tubig nang sa gayon ay mapakinabangan ng mga nakatagong supply ng beans sa Brazil. Ang mabigat na gawain ito ay pinagkatiwala ng pamunuan ng Nestle sa isang mahusay na Swiss chemist at physicist na si Dr. Max Morgenthaler. Kasama ang kanyang pangkat na mga siyentipiko sa laboratorio ng Nestle sa bayan ng Vevey, sinimulan niya ang pananaliksik na tumagal ng halos 7 taon dahil sa hirap na mapanatili ang tunay na aroma at lasa ng kape kapag ito'y ginawa ng pulbos. Maraming beses silang nabigo dahil ang mga unang eksperimento ay nagbunga ng kape na walang lasa o kaya naman ay madaling mamasa-masa at masira. Ang formal na tagumpay ay nakamit lamang ng matuklasan ni Dr. Morgenthaler na ang pagdaragdag ng isang partikular na uri ng carbohydrate tulad ng maltodextrin ay nakatulong upang mapanatili ang mahalagang langis at lasa ng kape habang ito'y sumasailalim sa proseso ng pagpapatuyo. Opisyal na ipinakilala ang produktong ito sa merkado ng Switzerland noong 1 Abril 1938 sa ilalim ng pangalang Nescafe, na isang pinagsamang salita mula sa pangalan ng kumpanyang Nestle at ng salitang Pranses na cafe. Ang paglaganap ng Nescafe sa buong mundo ay lalong bumilis dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari sa kasaysayan. Partikular na ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig nung pumasok ang Estados Unidos sa digmaan matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor ng Desyembre 1941. Ang Nescafe naging isang pangunahing bahagi ng emergency rations o pagkain ng mga sundalong Amerikano na ipinadala sa Europa at Pasipiko. Dahil ang pulbos na kape mag-aandalhin, madaling ihanda sa gitna ng labanan at hindi agad napapanis. Ito ang naging paboritong inumin ng mga miyembro ng militar upang manatiling gising at alerto. Ang buong produksyon ng planta ng Nestle sa Estados Unidos ay inilaan para lamang sa pangailangan ng hukbong sandatahan na naging dahilan upang makilalang tatak sa bawat bansang narating ng mga sundalo. Nang matapos ang digmaan noong taong 1945, ang kape sinama rin sa mga care packages na ipinamamahagi sa mga mamamayan ng Europa at Japan na nasalanta ng giyera na nagpatibay sa katayuan nito bilang isang pandaigdigang pangailangan. Sa konteksto ng Pilipinas, ang pagpasok at tuluyang pagpatok ng Nescafe ay may malalim na ugnayan sa kasaysayan ng kolonyalismo at kultura ng mga Pilipino. Ang kumpanyang Nestle nagsimulang magbenta ng mga produkto nito sa bansa noong taong 1911 sa pamamagitan ng Nestle and Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Ngunit ang Nescafe formal na pumasok at naging tanyag matapos ang liberasyon ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapones. Ang malakas na impluwensya ng kulturang Amerikano o ang tinatawag na stateside mentality ang naging unang tulay upang yakapin ng mga Pilipino ang produktong ito na madalas makita sa mga sundalong Amerikano. Bukod dito, ang heograpiya at ekonomiya ng Pilipinas ay may malaking papel dahil ang bansa ay isang arkipelago kung saan ang pamamahagi ng mga sariwang produkto ay mahirap. Kaya ang isang kapeng hindi madaling masira at abot kaya naging perpekto para sa mga lokal na mamimili. Ang mabilis na takbo ng pamumuhay at ang pag-usbong ng mga manggagawa sa iba't ibang industriya ay nagdulot ng pangailangan para sa isang mabilisang inumin na magbibigay ng enerhiya sa umaga o panggabing trabaho. Ang tagumpay ng tatak sa pamilihang Pilipino ay hindi lamang nakasalalay sa kasaysayan kundi sa matalinong estratehiya sa marketing at lokalisasyon na isinagawa ng Nestle Philippines. Ang kumpanya ay nagtayo ng sarili nitong mga planta ng pagmamanupaktura sa bansa, tulad ng planta sa Cagayan de Oro noong dekada 80 upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply at mas mababang presyo para sa mga mamamayan.
Ang pagpapakilala ng sachet economy o ang pagbebenta ng kape sa maliit na at tinging pakete ay ang pinakamatagumpay na hakbang na nagpababa sa hadlang sa pagbili para sa mga pamilyang kabilang sa mababang uri ng lipunan. Ang mga patalastas ng Nescafe na gumamit ng mga sikat na linya nagtataguyod ng pamilya, pagsisikap at pagkakaisa ng mga Pilipino ay pumatok sa emosyon ng publiko na nagpabago sa kape mula sa pagiging isang simpleng inumin tungo sa pagiging isang reto ng pakikipagkapwa-tao. Ang lasa ng Nescafe Classic ay sadyang itinala upang umangkop sa panlasang Pilipino na naghahanap ng matapang ngunit swabing pait na madaling haluan ng asukal at kondensada. Sa kabila ng malawakang tagumpay, ang Nescafe at ang parent company nito na Nestle ay hindi ligtas sa mga seryosong kontrobersiya at isyong panlipunan na naging paksa ng mga pandaigdigang investigasyon at boycott. Isa sa mga pinakamalaking issue na hinarap ng kumpanya ay ang paratang ng child labor at ang sapilitang pagpapatrabaho sa mga plantasyon ng kape sa mga bansa sa kanlurang Afrika tulad ng Ivory Coast na siyang pinagkukunan ng malaking bahagi ng kanilang supply ng kape. Ang mga ulat mula sa organisasyong pangkarapatang pantao ay nagbunyag na maraming batang nagtatrabaho sa ilalim ng mapanganib na kondisyon, gumagamit ng mga matatalas na kagamitan at nakakaranas ng eksploitasyon upang mapanatili ang mababang presyo ng kalakal. Bukod dito, ang issue ng polusyon sa plastik ay isang malaking usapin sa Pilipinas kung saan ang Nescafe ay madalas na napapabilang sa mga nangungunang tatak na nagdudulot ng basurang sachet na nakababara sa mga daloy ng tubig at nagpaparumi sa mga karagatan. Noong taong 1953, alam nyo ba na ang instant na kapeng ito ay naging bahagi ng makasaysahang ekspedisyon ni na Sir Edmund Hillary at Tenzing Norgay na siyang mga kauna-unahang tao na matagumpay na nakaakyat sa tuktok ng Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Noong taong 1969 naman, ang tatak ay lumampas pa sa hangganan ng mundo nang sumama ito sa mga astronaut ng Apollo 11 na sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin sa kanilang paglapag sa buwan, kung saan ang kape ay ginawang espesyal na cubes upang mainom sa kapaligiranang walang grabidad. Alam nyo ba na sa kasalukuyan, tinatayang nasa higit 5,500 tasa ng Nescafe ang kinukonsumo o iniinom ng mga tao bawat segundo sa buong planeta na nagpapatunay na walang katulad nitong katanyagan. Ang kalagayan ng Nescafe sa kasalukuyang merkado ng kape na nanatiling matatag at nangunguna sa kabila ng pagdagsa ng mga makabagong kakompetensya at pagbabago ng mga hilig ng mga mamimili. Ang pagpasok ng mga lokal at dayuhang tatak na 3-in-1 na kape tulad ng Kopiko mula sa Indonesia at Great Taste ng Universal Robina Corporation ay nagdulot ng matinding labanan para sa espasyo sa mga estante ng mga tindahan. Sa kabila nito, ang Nescafe hawak pa rin ang pinakamalaking bahagi ng merkado ng instant coffee sa pamamagitan ng patuloy na inobasyon sa kanilang mga produkto tulad ng pagpapakilala ng Nescafe Gold para sa mga naghahanap ng mas mataas na kalidad at ang pagpapalawak ng kanilang mga linya ng ready-to-drink na kape na sa lata. Ang kumpanya ay aktibo rin nakikibahagi sa mga programang pang-agrikulturang tulad ng Nescafe Plan na naglalayong turuan ng mga lokal na magsasaka ng kape sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya upang mapataas ang kalidad at dami ng kanilang ani na sumusuporta sa lokal na ekonomiya ng bansa. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi matalo ng ibang mga tatak ang Nescafe ang malalim nitong ugat sa psikolohiya at gawi ng mga mamimili na binuo sa loob ng maraming dekada. Ang konsepto ng brand equity o ang halaga ng pangalan ng tatak ay napakataas na sa punto na ang salitang Nescafe naging kasing kahulugan na mismo ng salitang kape para sa maraming Pilipino, isang phenomenon na tinatawag na genericide. Ang malawak at hindi mapantay ang sistema ng distribusyon ng Nestle ay nagbibigay daan upang ang kanilang mga produkto ay maging available mula sa mga pinakamalalaking supermarket sa mga lungsod hanggang sa mga pinakamaliliit na sari-sari store sa mga liblib na baryo. Ang kakayahan ng kumpanya na kontrolin ng buong supply chain mula sa pagbili ng mga hilaw na beans hanggang sa pagmamanufaktura ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na panatilihing mababa at mapagkumpetensya ang presyo na mahirap pantayan ng mga bagong manlalaro sa industriya. Bukod dito, ang patuloy na pamumuhunan sa pananaliksik at pagpapaunlad ay nagpapahintulot sa kanila na agad na makatugon sa mga bagong hiling ng merkado, gaya ng pagkauso ng mga iced coffee at milk tea alternatives. Ang kasaysayan ng Nescafe hindi lamang isang talaan ng isang korporasyon, kundi isang salamin ng modernong kultura ng pagkonsumo kung saan ang bawat patak ng kape nagdadala ng kwento ng tao, teknolohiya at walang humpay na pagsisikap na pag-isahin ang mundo sa pamamagitan ng isang simpleng tasa.